Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang 56 species ng ahas na matatagpuan sa Pilipinas. Medyo marami-rami ang mga ahas na inyong mapapanood, kaya siguradong maa-appreciate ninyo ang mga reptile na native sa Pilipinas. Magsimula tayo sa mga mildly venomous o yung mga medyo makamandag na ahas. Asian vine snake. Kilala ang species ng vine snake sa mga exotic pet enthusiast dahil sa kakaibang ganda nito. Tinawag silang vine snake dahil maihahalin tulad sa isang vine o tangkay ang kanilang manipis at mahabang katawan. Sila ay mildly venomous at kailangan nila ito para makahuli ng kanilang prey. Ang kamandag nila ay hindi mapanganib sa tao, kaya ito popular sa mga nag-aalaga ng ahas. Boy's Keelback. Tinatawag din na northern water snake, makikita ito sa Catanduanes, Polillo, Calayan at Bataan. Karaniwan silang makikita sa matubig na lugar gaya ng kanal at estero. Dahil dito, palaka ang kanilang main diet at ginagamit nila ang kanilang kamandag para rito. Mangrove snake. Makikita ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tinawag silang mangrove snake dahil madalas silang nakikita sa mga bakawan at gubat na malapit sa ilog. Ang kamandag nila ay hindi mapanganib sa tao. Pero pag nakagat ka neto, asahan mo na mamamaga ang parte na kinagat nito. Sa haba na 6 to 8 feet, kilala sila bilang aggressive. Kaya pag nakakita ka neto, mas mabuti kung lubayan mo na lang ito. Paradise flying snake. Nakakatuwang isipin na meron palang ahas na lumilipad at meron ito sa Pilipinas. Hindi naman talaga sila lumilipad. Ang tawag sa ginagawa nila ay gliding o parachuting. Sa tuwing tumatalon sila, ikokorte nila ang kanilang katawan laban sa hangin na dumadaan sa kanila. So in short, para nilang ginagawang parachute ang kanilang katawan. Ginagawa nila ito para makatakas sa mga predators na gustong kumain sa kanila at kung minsan ay para makahuli ng prey. Ornate flying snake. Ito ang species ng ahas na nakapag-adapt mamuhay kasama ang mga tao. Karaniwan silang nakikita sa mga bahay at bubungan. Paborito nila ang mga daga at butiki at ginagamit nila ang kanilang kamandag para rito. Ang good news ay kahit may kamandag ang mga flying snake, hindi ito mapanganib sa mga tao. Popular ito sa mga exotic pet collector dahil sa ganda at kakayanan nitong lumipad sa puno. Philippine blunt-headed tree snake. Makikita lang ito sa isla ng Palawan. Endemic at dito lang sa Pilipinas ito makikita. Karaniwan silang makikita sa masukal na kagubatan na may altitude sea level of 600 feet. Dahil sa sila ay arboreal at palaging nasa itaas ng mga puno, paborito nilang kainin ng mga butiki at maliliit na ibon. Sila ay mildly venomous at wala pang namatay sa kagat ng mga blunt-headed snake. Philippine cat snake. Makikita ito sa Luzon, lalo na sa Camiguin at Babuyan Claro. Endemic at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Sila ay mildly venomous, pero gayunpaman, wala pang namatay sa kagat ng ahas na ito. Ang kagat nila ay pwedeng ikamagamo ng 2 hanggang 3 araw, kaya dapat mo pa rin silang iwasan. Philippine whip snake. Endemic at sa Pilipinas lang ito makikita. Ang kamandag nito ay mas malakas kumpara sa ibang mga rare-fanged snake. Gayunpaman, wala pang naitalang namatay sa kagat ng mga ito. Ayon sa mga sumisuri ng ahas na ito, sila ay docile o maamo kung ikukumpara sa ibang species ng ahas. Ngayon, ito ang portion na pag-uusapan na natin ang mga venomous na ahas na andito sa Pilipinas. Ang kamandag ng mga ahas na susunod nating tatalakayin ay kayang pumatay ng tao. Ang video na ito ay hindi para manakot at magkaroon ng search and destroy ang mga tao sa ahas. Ang layunin nito ay magbigay ng kaalaman at edukasyon tungkol sa kagandahan at kayamanan ng ating kalikasan. Philippine pit viper. Endemic at tanging sa Pilipinas lang sila matatagpuan. Kahit ito ay makamandag o venomous, sila ay docile at bihira lang sa kanilang behavior ang manuklaw ng tao. Kaya magpasa hanggang ngayon, wala pang tao ang naitalang namatay sa kagat ng mga ito. Paalala lamang, wala pang nagagawang anti-venom panlaban sa kagat ng Philippine pit viper. Kaya pag may nakita kang ganito, umiwas at huwag mo itong gawing pet.
Schultz Pit Viper. Kagaya ng Philippine Pit Viper, ito ay endemic at sa Pilipinas lamang makikita. Sa Palawan Island lang sila matatagpuan. Halos parehas lang sila ng kulay ng mga Philippine Pit Viper. Ang pinagkaiba nga lang ay meron silang buntot na kulay pula. Ang kagat ng Schultz Pit Viper ay nagtataglay ng hemotoxin. Sinisira nito ang red blood cells at nagdudulot ng blood clot at pagbara sa iyong puso. Batanes Pit Viper. Sa isla ng Batanes lamang sila natatagpuan. Kakaiba ang mga Batanes Pit Viper dahil sila lamang ang kulay puting Pit Viper. Ang laso ng mga Batanes Pit Viper ay nagtataglay ng hemotoxin. Kapag hindi inagapan, karaniwang nauuwi sa amputation dahil sa degree ng damage na naidulot nito sa napinsalang parte ng kinagat. Ang worst case scenario ay baka ikamatay pa ng biktima. Bornean Keeled Green Pit Viper. Makikita ang mga ito sa Luzon. Sikat itong species ng viper sa mga exotic pet owner dahil maamo at wala sa behavior nila ang manuklaw ng tao. Pag nakakita ka neto, huwag mong kakalimutan na isa itong pit viper at nagtataglay ng lason. Hindi recommended ang pag-aalaga at paghuhuli ng pit viper dahil hindi ito ligtas hawakan. Tandaan na maraming tao na ang nag-agaw buhay dahil sa kagat nito. South Philippine Temple Viper. Endemic at sa Pilipinas lang ito makikita. Gaya ng mga naunang viper na aking nabanggit, wala sa kanilang behavior ang basta-basta na lamang nanunuklaw. Ang manuklaw at mga gat ay ang last resort nila kung intensyon mong saktan at inisin ang mga ito. Makamandag ang mga pit viper pero hindi ka dapat matakot sa kanila kung marunong kang rumispeto sa kanila at sa kanilang tahanan. Banded Krait. Sa lahat ng mga uri ng krait sa mundo, ito ang pinakamalaki. Makikita sila sa buong kontinente ng Southeast Asia. Kaya nilang humaba ng 8 feet. Hindi sila related sa mga pit viper at mas related sila sa lahi ng mga cobra. Hindi tulad ng mga pit viper, ang mga banded krait ay nagtataglay ng neurotoxin. Ito ay isang laso na sumisira sa function ng iyong utak at pwede mo itong ikamatay. Barred Coral Snake. Kilala ang mga coral snake bilang makulay at cute na species ng ahas. Dahil dyan, marami ang naiinganyo mag-alaga ng ahas na ito dahil cute at mukhang ligtas ito hawakan. Isa sa self-defense nila ang pagmukaing ulo ang kanilang mga buntot para malito ang mga predator kung nasaan ang kanilang ulo. Kaya pag nakakita ka neto, huwag mo itong hahawakan sa buntot at baka ulo pala nito ang hinahawakan mo. Banded Malaysian Coral Snake. Makikita ito sa Mindanao at Palawan. Napakaganda ng ahas na ito at hindi kalakihan. Makikita rin sila sa ibang bansa ng Southeast Asia. Tandaan na ang mga coral snake ay kapamilya ng mga cobra at ang kagat nito ay pwede mong ikamatay. Wala pang naitalang namatay sa kagat ng coral snake dito sa Pilipinas dahil wala sa kanilang behavior ang manuklaw ng mga tao. Dinagat Island Coral Snake. Endemic sa isla ng Dinagat. Bagong discover lang ito at wala pa masyadong napag-aaralan sa kanila. Kakaiba ito sa ibang coral snake dahil mas mataba at mas mahaba sila kumpara sa ibang coral snake. Pinaniniwala ang related sila sa mga blue coral snake ng Malaysia. Two-line coral snake. Hindi tulad ng ibang coral snake, ang mga two-line coral snake ay hindi makulay at hindi cute pagmasdan. Endemic at sa Palawan lang ito matatagpuan. Iwasang makagat ng coral snake dahil hindi lahat ng ospital ay may anti-venom para sa kagat ng coral snake. Ito ay dahil sa bihira lang ang may makagat nito at mahal ang bawat vial ng anti-venom. Samar Cobra. Sila ay matatagpuan sa isla ng Visayas at Mindanao. Lubhang mapanganib ang ahas na ito at huwag kang lalapit sa mga ito. Hindi tulad ng coral snake at pit viper, ang mga Samar Cobra ay hindi nag-aalinlangang mga gat ng tao. Meron silang neurotoxin. Kung makakita ka ng cobra, mas mabuti kung tumawag ka ng local animal control para ipahuli at ilipat sa ligtas na lugar ang mga ito.
Equatorial Spitting Cobra. Hindi tulad ng coral snake at pit viper, meron itong taglay na 3 klase ng kamandag. Maliban sa neurotoxin, meron pa itong cytotoxin at cardiotoxin. Tinawag silang spitting cobra dahil kaya nilang dumura ng lason papunta sa mata ng tao. Ang lason nila ay pwedeng ikasira ng iyong mata at pwede mong malunok kung pumasok ito sa iyong bibig. Philippine Cobra. Kagaya ng summer at equatorial spitting cobra, kaya nilang dumura ng kamandag sa mata ng tao. Kilala sa tawag na ulupong at banakon, kung ang summer cobra ay nakikita sa Visayas at Mindanao, ang Philippine Cobra naman ay nagkalat sa buong isla ng Luzon. Isa sila sa kinikilala bilang most venomous cobra in the world. Isang kagat ay kayang magpasok ng 100 mg ng kamandag sa iyong katawan. King Cobra. Ito ang pinakamahabang venomous snake sa buong mundo. Kung ang Philippine Cobra ay naglalabas ng 100 mg ng kamandag sa isang kagat, ang mga King Cobra ay naglalabas ng 400 mg ng kamandag. 4 na beses na mas marami. Sa unang 10 minuto ng kanilang kagat, pwede kang makaranas ng pagkabulag, paralysis at comatose. Ang mga ahas na naitampok sa video na ito ay hindi dapat katakutan at patayin, bagkus ay dapat irespeto at pangalagaan ang kanilang papel sa ating kalikasan. Nakakatakot kung matuklaw ka ng ahas, pero tandaan na maiiwasan ang aksidente sa pagitan ng mga tao at ahas kung marunong tayo rumispeto sa kalikasan at sa mga nilalang na kasama nating namumuhay sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Jesser Dave. Hello rin kay Johnny Lasdoque Gawas. What's up kay John Carlos Salandanan. Shoutout kina Kyrie Liam at Lucas Atienza. Samantha at John Tyler Belien. John Stewart Aspacio. At kay Jana Saira at John Clyde. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, mapapanood nyo naman ang mga ahas na walang kamandag ngunit native sa Pilipinas. Ito at kilalanin nyo. Sunbeam Snake. Tinawag silang sunbeam dahil sa tuwing tinatamaan ng ilaw ang kanilang balat, lumilitaw ang kanilang malakulay rainbow na reflection. Humahaba lang sila ng 3 feet. Sila ay mga fossorial at sanay tumira sa ilalim ng lupa. May kita ito sa buong Southeast Asia, pero dito sa Pilipinas, may kita lang sila sa Palawan at Sulu. Dahil sa ganda ng kanilang balat, sikat ito sa mga exotic pet collector sa loob at labas ng bansa. Variable reed snake. Mas maliit pa sila sa sunbeam. May kita ito sa Indonesia at Malaysia. Dito sa Pinas, may kita lamang sila sa Mindanao, Negros at ilang isla ng Visayas. Tinawag silang variable dahil iba't iba ang kulay ng kanilang balat depende sa rehiyon. Gaya ng mga sunbeam, sila ay mga fossorial at mahilig gumawa ng hukay sa lupa upang pamugaran. Sa liit nila madalas na puro uod o bulate ang kanilang kinakain gaya ng sa video na ito. Brahmini blind snake. Hindi lahat ng ahas ay nakakatakot pagmasdan. Ang mga blind snake ay sobrang liit at aakalain mo bulate. Halos hindi mo na malaman kung nasaan at alin ang kanilang ulo at mata. Sa liit na 5 inches, limitado lang ang pwede nilang kainin. Gaya ng sa video na ito, may kitang kumakain sila ng larvae o yung anak ng langgam. Kumakain din sila ng langgam at uod. Isa pang kakaiba sa ahas na ito ay ang kakayahan nilang mabuntis at magsilang kahit walang lalaki. Boy's many-tooth snake. May kita lang ito sa Sulu at sa ibang bansa gaya ng Indonesia at Malaysia. Mabilis mo silang makikilala sa kanilang puting linya at dilaw na balat sa leeg. Tinawag silang many-tooth dahil sa dami ng kanilang ipin. Wala silang lason, kaya importante sa kanila ang kanilang maraming ipin upang hindi makataka sa kanilang pagkakakagat ang kanilang pagkain gaya ng insekto at maliit na palaka.
Gervais worm snake. Endemic at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. May kita ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ngunit pinakamarami ang kanilang populasyon sa Luzon. Karaniwan silang matatagpuan sa ilalim ng mga bato at tuyong dahon o kahoy kung saan sila naghahanap ng makakain. Sa video na ito mapapanood kung paano sila kumain ng bulate. Hinango ang kanilang pangalang worm snake dahil sa hilig nilang kumain ng uod o worm. Malayan wingneck. Kulay kayumanggi ang kanilang balat. Mas mabilis mo silang makikilala sa kanilang itim na guhit na nagsisimula sa kanilang mata papuntang katawan. May kita ito sa Palawan at Sulu. Dahil sa dami ng kanilang populasyon, madalas itong hinuhuli para gawing exotic pet. Sa dali nilang alagaan, recommended sila sa mga first-time snake owner. Hindi rin ito pihikan sa tao at karaniwang namamataan sa matataong lugar gaya ng syudad at parke. Reticulated python. Madalas silang laman ng balita dahil sa kaliwaang pagsulpot sa mga bahay. Kinatatakutan nito dahil sa kanilang laki at pagiging agresibo. Ito ang pinakamahabang ahas sa mundo. Sa laki nila, kaya nilang kumain ng tao at ilang beses na ito naitala sa mga balita. Sa video na ito, mapapanood kung paano na-recover ang katawan ng tao sa loob ng isang reticulated python sa Indonesia noong 2018. Smooth-scaled mountain rat snake. Endemic ito at tanging sa Pilipinas lang makikita. Tinawag silang smooth-scaled dahil nagmimistulang makinis ang kanilang balat dahil wala itong ibang marka o disenyo. May kita ito sa Luzon at ibang parte ng Visayas. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa bundok ng Sierra Madre. Medyo may kalakihan ang ahas na ito. Agresibo ito at hindi ito mag-aalinlangang mangagat, kaya dapat mo itong iwasan. Keeled rat snake. May kita ito sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia mula Myanmar hanggang Indonesia. Sa Pilipinas, may kita lang sila sa Palawan. Malaki ito at kaya nilang humaba ng 13 feet. Hinango ang kanilang pangalan dahil sa hilig nilang kumain ng daga. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang kaliskis na magkahalong itim at puti. Hindi ito agresibo at kilalang maamo kaya sikat ito sa mga exotic pet collector. Common mock viper. May kita ito sa halos lahat ng major islands sa bansa. Tinawag silang mock viper dahil sa kanilang mimicry behavior. Sa tuwing may predator o tao na gustong humuli sa kanila, nagpapanggap silang may lason. Ginagaya nila ang mga pit viper kung paano ito manuklaw. Ginagawa nila ito upang sindakin ang may masamang plano sa kanila. Maikli lang sila at humahaba ng 2 feet. Philippine shrub snake. Tinawag silang shrub snake dahil paborito nilang pamugaran ang mga masukal na halamanan o shrub sa Ingles. Simple lang ang kanilang kulay at pangkaraniwan lang itong ahas, pero ang kakaiba sa kanila ay ang pagiging endemic at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa Samar at Dinagat Island. May kita rin ito sa Mindanao at ilang isla sa Visayas. Oriental wolf snake. May kita ito sa buong Southeast Asia. Paborito nilang kainin ng mga butiki. Dahil dyan, ang mga lahi ng wolf snake ang pinakamadalas pumasok sa bahay ng mga tao sa kakahuli ng mga butiki. Ang kulay ng kanilang balat ay maihahambing sa kulay ng lupa. Ito ay para makakuha sila ng camouflage bilang proteksyon sa mga predator. Meron silang lason pero hindi ito mapanganib sa tao. Asahan mo nga lang na pwede itong mamaga. Philippine rat snake. Nagkalat ito sa buong bansa. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa kagubatan ng Cebu at Camiguin. Kung ang wolf snake ay mahilig sa butiki, ang mga rat snake naman ay mahilig sa daga. Dahil dyan, madalas silang umaabot sa loob ng tahanan ng mga tao. Ang engkwentro ng tao at ahas ay madalas na nauuwi sa maligim na kapalaran kung saan ang mga ahas ang laging dehado. May lason man ito o wala, maliit man o malaki, tiyak itong papatayin ng tao kung wala silang masyadong alam sa nilalang at kalikasan. Little file snake. Ito ang pinaka-common na ahas tubig sa Pilipinas. May kita sila sa tubig tabang gaya ng ilog at sapa.
Nagkalat ang kanilang lahi sa Luzon, Palawan, Panay at Cebu. Pinakamarami ang kanilang bilang sa ilog ng Cagayan at Taal Lake. Kakaiba ang katawan ng mga file snake kumpara sa mga ahas na nasa lupa. Flat ang kanilang buntot at hindi sila masyadong makagalaw sa lupa. White-lined water snake. Endemic at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Karaniwan silang makikita sa ilog ng Bohol at Mindanao. Maliit lang ang ahas na ito. Mahilig sila mamuhay sa mga mamasamasang lugar o yung malapit sa ilog. Sa liit nila, kinakain lang nila kung ano ang kasya sa kanilang bibig. Gaya ng sa video na ito kung saan kinakain niya ang itlog ng mga palaka. Lake Buhi Bukadam. Endangered at malapit nang maubos ang kanilang lahi. Tanging sa Lake Buhi, Camarines Sur lang ito matatagpuan. Ang mga bokadam ay semi-aquatic at kayang mamuhay sa lupa o malalim na ilog. Sila ay mga eksperto sa paghuli ng isda. Dahil sa patuloy na pagbabago at pag-modernize ng Lake Buhi, unti-unti nang nasisira ang natural habitat ng mga bokadam. Blunt-head slug snake. Tinawag silang slug snake dahil paborito nilang kainin ang mga suso at kuhol. May kita ito sa Luzon, Palawan at Mindanao. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa bundok ng Dulang-Dulang, kung saan marami ang populasyon ng mga kuhol. Sila ay mga arboreal at nakatira sa taas ng mga kakahuyan. Maliit lang sila at manipis, kaya naman nakakamangha ang kakayanan nilang lumunok ng kuhol. Red-tailed green rat snake. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang berdeng kulay. Ginagamit nila ito upang makapag-camouflage sa taas ng puno para makaiwas sa mga predator. May kita ito sa Luzon, Palawan at ilang parte ng Visayas. Sa tuwing nakakaramdam ng panganib, pinapalaki nila ang kanilang leeg upang magmistulang malaki at nakakatakot. Sikat ito sa mga exotic pet collector dahil sa taglay nitong ganda. Brown whip snake. Tinawag silang whip snake dahil maihahambing ang kanilang manipis na katawan sa tangkay ng halaman. Kalahi nila ang mga Asian vine snake at magkaiba sila ng kulay at balat. Sila ay mga arboreal at madalas manatili sa taas ng puno. Paborito nilang kainin ang mga butiki at maliliit na ibon. Nagkalat ang kanilang populasyon sa buong Pilipinas at madalang mo silang makita dahil nasa taas ito ng puno nakatira. Dog-tooth cat snake. Tinawag silang cat snake dahil kapareho ng kanilang mata ang mga mata ng mga pusa. Kaya nilang humaba ng halos 7 feet. Kulay brown at medyo madilaw ang kanilang kaliskis. Meron silang itim na stripes. Madalas silang makikita sa taas ng puno, kaya paborito nilang hulihin ang mga ibon at paniki. Makikita sila sa lahat ng major islands ng Pilipinas gaya ng Luzon at Mindanao. Para sa huling video, mapapanood nyo naman ang 16 na uri ng sea snake na matatagpuan sa dagat ng Pilipinas. Ang ilan sa mga ahas na ito ay mas makamandag pa sa cobra, kaya bantayan nyo kung may makita kayong ganito sa inyong dalampasigan. Yellow-lipped sea crate. Makikita sila sa buong karagatan ng Pilipinas. Ito na ata ang pinaka-most identified sea snake sa Pilipinas. Madali mo sila makikilala sa kanilang asul na kaliskis at itim na stripes. Tinawag silang yellow-lip dahil ang kulay ng nguso nila ay medyo madilaw kung susuriin. Karaniwan silang lumalangoy sa mainit na karagatan ng Pilipinas, malapit sa mga dalampasigan. Hindi sila basta-basta nanunuklaw, kaya madalas silang kinamamanghaan ng mga turista. Blue-lipped sea crate. Kamukha lang din sila ng mga kamag-anak nilang yellow-lip. Ang kinaiba nga lang nila ay mas matingkad ang asul ng kanilang kaliskis. Karaniwan silang napagkakamalang igat o eel dahil sa kanilang katawan. Hindi isda ang mga sea snake. Wala silang hasang at humihinga sila gamit ang kanilang lungs o baga. Dahil dyan, kaya nilang tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng 30 minutes at umaakyat sila ng tubig para huminga. Para hindi ka malito kung igat o sea snake ang nakita mo, palaging tandaan na walang palikpik ang mga sea snake.
Black-banded sea crate. Kamukha lang nila ang mga blue lip at yellow lip, nagkaiba lang sa kulay at kaliskis. Ang kanilang balat ay para bang black and white at saan nakuha ang pangalan nila. Sa lahat ng sea crate, sila ang pinakamakamandag. Lahat ng mga sea snake ay nagtataglay ng neurotoxin. Ito ay isang potent venom na mabilis nakakalat sa iyong katawan at sisirain nito ang iyong utak na karaniwang nauuwi sa pagkamatay. Yellow-bellied sea snake. Tinawag silang yellow-bellied dahil kapansin-pansin ang kanilang dilaw na tiyan at itim na likuran. Dahil dyan, ito ang pinaka-identifiable at mabilis mo makikilala dahil sila lang ang may pattern na ganito. Maliban sa neurotoxin, ang kanilang lason ay nagtataglay ng myotoxin na sumisira sa muscle at nagdudulot ng paralysis at bone damage. Ang mga yellow-bellied at black-banded ang dalawang species ng sea snake na hindi mo gugustuhin makagat. Turtle-headed sea snake. Kamukha lang din nila ang mga banded sea crate na una na nating natalakay. Isa ito sa pinaka-common o yung pinakamadalas makita ng mga residente ng dalampasigan. Minsan na itong naitampok sa isang episode ng Born to be Wild kung saan binisita ni Doc Ferd's Resio ang isang isla sa Bohol na tinatawag na Snake Island. Sa isla na ito sinasabi na may mataas na populasyon ng mga turtlehead sea snake o tigwaw sa Bisaya. Lake Taal Snake. Hindi lahat ng sea snake ay nasa dagat makikita. Ang iba ay sa freshwater o yung tubig tabang. Isa na lang sa halimbawa nito ay ang Lake Taal Snake o Luzon Sea Snake. Sa 60 species ng sea snake na nagkalat sa buong mundo, ang Lake Taal Snake lang ang isa sa 2 species ng sea snake na makikita sa tubig tabang. Makikita lang sila sa lawa ng Taal. Dahil dyan, nanganganib ng maubos ang kanilang lahi dahil sa patuloy na pagmomodernize ng lawa bilang tourist spot. Horned sea snake. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang maliit na sungay sa mukha. Isa ito sa top 5 most venomous sea snake sa mundo. Kapag nakagat ka ng ahas na ito, lilitaw ang ilang simptomas ng pagkalason sa loob ng 30 minuto. Ang ilan sa simptomas ay pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkaparalisa, at pagkabulag. Pag hindi naagapan ng antivenom, pwede mo itong ikumatay sa loob ng 1 oras. Sa Pilipinas, napakalayo ng mga ospital sa baybaying dagat kung saan nakatira ang mga sea snake. Kaya naman karaniwang namamatay ang taong nakagat ng sea snake habang nasa biyahe pa lamang. Yellow sea snake. Ito na ata ang pinakamahabang sea snake sa buong mundo. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang matingkad na dilaw na kaliskis. Kamukha nila ang mga albino python na sikat sa mga exotic pet collector. Kung nalilito ka sa pagkakaiba ng land snake at sea snake, ang malaking palatandaan ay nasa buntot. Ang buntot kasi ng mga sea snake ay medyo flat at nakapipi. Ito ay para mas lumakas ang kanilang paglangoy sa ilalim ng tubig. Lambert Sea Snake. Makikita sila sa halos lahat ng karagatan ng Pilipinas. Kahit mukha silang matapang, ang mga sea snake ay masasabing misunderstood animals. Ito ay dahil kinatatakutan at pinapatay ang mga sea snake kahit na sila ay mga docile at maamong nilalang. Wala sa behavior nila ang basta-basta na lamang mangagat. Kaya naman sa iba na kilala ang behavior ng mga nilalang na ito, wala silang katakot-takot sa paghawak ng mga ito. Spine-bellied sea snake. Madalas silang makikita sa dagat ng Panay. Maikli lang sila at mataba. Gaya ng ibang sea snake, wala sa kanilang behavior ang mangagat ng tao. Maliban na lang kung intensyon mo itong galitin o saktan. Dahil bihira lang ang magkatagpo ang mga tao at sea snake, karaniwan sa kanilang nakakagat ay mga mangingisda. Marami sa mga mangingisda ang natutong humuli ng ahas dagat dahil sa kinikilala ito bilang laman-tiyan sa kumakalam na sikmura. Slender sea snake. Maliit lang ang kanilang ulo at medyo mataba ang buntot. Maliban sa mga mangingisda, ang mga divers ang isa sa peligrong makagat ng mga sea snake. Madalas silang kinagigiliwan ng mga turista dahil hindi sila agresibo at masarap kunan ng litrato. Paalala lang sa mga turista at divers na iwasang hawakan ang mga ahas dagat dahil maliit lang ang kanilang ipin. Karaniwan sa mga biktima ay hindi aware na kinagat na pala sila ng sea snake dahil sa liit ng kanilang pangil at hindi na nila ito nararamdaman. Karaniwang huli na ang lahat
pag lumabas na ang sintomas gaya na lang na nangyari sa isang fisherman sa Australia. Striped sea snake. Tinawag silang stripe dahil sa guhit nilang itim at puti, maliit lang din ang kanilang ulo kumpara sa kanilang matabang katawan. Kahit mas malakas ang kanilang lason kumpara sa cobra, may ilan na hindi natatakot sa nilalang na ito. Maliban sa bihira lang ito mangagat, 60 hanggang 85% lang ng kanilang kagat ay may lason o envenomation. Ibig sabihin, 2 sa bawat 10 nilang kagat ay may taglay na lason. Ang iba ay nananatiling dry bite o wala naman talagang lason na isasalin sa tao. Annulated sea snake. Siguro naman ngayon ay napapansin nyo na halos magkakamukhalan din ang karamihan sa mga sea snake. Anumang kulay o anyo ito, dapat mo silang irespeto at sumunod sa safety standard base sa local tourism guidelines kung makakakita ka nito. Kung naglalakad ka sa dalampasigan at may nakita kang patay na sea snake, huwag mo itong hahawakan dahil may behavior sila na mukha silang patay sa tuwing nai-stranded sila sa lupa. Maski ang kanilang putol na ulo ay huwag mo ring hahawakan dahil ang mga ahas ay may reflex kahit ito ay putol na. Shaw sea snake. Kagaya ng mga spine-bellied sea snake, madalas silang makikita sa karagatan ng Panay. Ang pangunahing pagkain ng mga sea snake ay isda. Kahit anong sukat, basta kasya ito sa kanilang bibig, ay tiyak na kakainin nila ito. Ito na marahil ang dahilan kung bakit malakas ang kamandag ng mga sea snake. Sa dulas at liksi ng ibang isda, kailangan nila ng malakas na laso na agarang papatay sa isda at para hindi pa ito makatakas. Viperine sea snake. Ito na ata ang pinaka-rare at bihira lang makita sa Pilipinas. Simple lang ang disenyo ng kanilang kaliskis at nangingibabaw ang kanilang kulay abo na balat. Ang mga sea snake ay predator at makamandag, pero maski sila ay nagiging pagkain din sa mata ng ibang nilalang. Karaniwan silang pagkain ng mga agila at buwaya. Madalas din sila nagiging biktima ng mga pating. Faint-banded sea snake. Patatagpuan sila sa karagatan ng Pilipinas at Australia. Merong debate kung ang inland taipan o faint-banded sea snake ba ang nagtataglay ng pinakamakamandag na kagat sa lahat ng ahas. Ang kagat ng faint-banded sea snake ay hindi masakit at parang wala lang. Pagkalipas ng ilang minuto, makakaramdam ka na ng pagkahilo, pagsusuka, at pagkaparalisa. Bago ka pa umabot sa ospital ay baka huli na ang lahat dahil sa bilis ng pagkalat ng kanilang lason. Sa lahat ng ahas sa listahang ito, ang yellow-bellied, Peron sea snake, black-banded sea crate, at faint-banded sea snake ang pinakamakamandag na kagat at dapat mong iwasan. Sana ay may natutunan ka and don't forget to subscribe para updated ka sa mga video na nilalabas ko every week. See you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!